Nang gabi ring iyon, ay agad na siyang naganda ng mga gamit na dadalhin niya. Kasama na roon ang baril na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo noon na hindi niya rin naggamit noong una silang magharap ni Pablo. At syempre ang kanyang hawak na mutya, ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Hindi na siya halos nakatulog ng gabing yun dahil sa labis na pag-alala sa kanyang mag-ina. Kinabukasan, dumaan muna siya sa puntod ng kanyang lolo at doon humingi ng gabay. "Lolo, sa labang kong ito, sana kasama pa rin kita. Gabayan niyo sana ako sa pangalawang laban namin ni Pablo." Wika nila Rickson sa harap ng puntod ng kanyang lolo. Pagkatapos niya roon ay dumiretso na siya sa lugar kung saan sila magkikita ni Pablo. Nabatid niya ring naroon ng kanyang mag-ina. Makaraan lang ang ilang oras, narating na rin niyang lugar na sinabi ni Pablo sa sulat. Isa yung abandonadong lugar. Sa loob niyon ay may malaki at lumang bahay. Saglit muna siyang tumigil. Pagkuway hinawakan ng kanyang mutya na nakasabit sa kanyang liig na ginawa niyang kwintas. "Ikaw nang bahala sa akin. Gaya ng hiling ko kay lolo, patnubayan mo rin sana ako. Ikaw at ang aking pamilya lamang ang aking lakas. Makisama ka sana sa labang kong ito. Samahan mo kong iligtas ang aking mag-ina." Bulong ni Rickson sa kanyang mutya na animoy tao na kinakausap. Ilang sandali pa ay pumasok na rin siya sa abandonadong lugar na yon. Samantala, nakakulong sa isang bakal na kulungan sina Magda at Maylin na animoy para silang mga preso na nakabilanggo. "Isa ka rin palang abwak, katulad ka rin pala ni Pablo." Pagbasag ni Maylin sa katahimikan nilang dalawa. Nagulat talaga siya sa mga revelasyong naganap. Oo, patawad kung hindi ko agad nasabi sa iyo. Sagot naman ni Magda. "Ayos lang, hindi mo naman responsibilidad na sabihin yun sa akin eh." Ani pa ni Maylin. Galit ka ba sa akin, Maylin? Biglang tanong ni Magda nang tumahimik na naman sila. Kasi baka iniisip mo na kasalanan ko kung bakit hindi ka magawang mahalin ni Pablo. Dahil magpasa hanggang ngayon, gustong-gusto niya pa rin akong makuha. Pero maniwala ka, walang namagitan sa amin. Kahit kailan, hindi ko siya minahal at mamahalin. Dahil si Rickson lang ang tanging nasa puso ko. Paliwanag ni Magda. "Alam ko naman yun eh. Hindi mo kasalanan yun. Kasalanan ko rin naman kung bakit ako nasasaktan ng ganito. Dahil masyado akong umaasa na magbabago pa siya. Masyado akong nagpaalila sa pag-ibig ko sa kanya. Kaya kasalanan ko rin ito. At saka, patawarin mo ako ha. Kasi kung hindi dahil sa akin, wala ka sana rito. Hindi ko naman kasi alam na ito palang plano niya." Mangyak-ngyak na wika ni Maylin. "Magda, kung ano man ang mangyari sa akin dito, ikaw na sanang bahala sa anak ko ha. Kahit na may dugo siya ni Pablo, sana mahalin mo pa rin siya na parang tunay mo ring anak." At doon na nga tuluyang bumuhos ang mga luha ni Maylin. Ano bang sinasabi mo, Maylin? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Makakaalis tayo rito. Darating si Rickson. Naniniwala akong ililigtas niya tayo. Walang mangyayaring masama. Okay? Ipanatag mo ang iyong kalooban. Saad ni Magda at hinawakan ang mga kamay ni Maylin. Ramdam niya kasi ang takot na nararamdaman nito. Aminado rin siyang natatakot siya, ngunit hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang anak na ngayon ay nasa tabi niya lang at takot na takot din. Pinadukot kasi ito ni Pablo sa kanyang mga alagad na abwak sa eskwelahan kasama na rin si Carlo. "Umalis na po tayo rito, Nay."
Ayoko na rito. Natatakot na po ako. Mga limaw po yung mga lalaking kumukuha sa amin ni Carlo. Nakita ko po na bigla silang lumusong sa ilalim ng lupa. Pagkatapos humaba po ang mga kuko nila. Ano po bang ibig sabihin nun, Nay? Mga halimaw po ba sila? Kakainin po ba nila tayo? Naiiyak na saad ni Kenzo. Bagamat may pagka-matured ng mag-isip, ay hindi niya pa rin maiwasan ang magtaka at matakot sa mga nilalang na nakita niya. Na ang hindi niya alam ay kauri niya rin. Huwag kang mag-alala, anak. Makakaalis rin tayo rito. Magtiwala ka lang sa akin at sa papa mo. Wika ni Magda. Darating po ba si Itay? Naniniwala akong darating siya. Hindi niya tayo pababayaan. Niyakap na lamang ni Magda ang anak para maiparamdam na mahal niya ito. Samantalang si Mylene at Carlo ay ganoon din. Maya-maya pa ay dumating si Pablo upang tingnan sila at nakangisi pa ito. Papa, bakit niyo po kami kinulong dito? Tsaka bakit niyo po sinasaktan si Inay? Akala ko po ba pamilya tayo? Pero bakit po ganyan kayo? Wika ng batang si Carlo na bahagyang lumapit sa ama, ngunit sa loob pa rin ito ng kulungan. At sino naman ang may sabi sa'yo na isa tayong pamilya? Ang nanay mong yan? Ha? Nag-iimbento lang siya. Kahit kailan hindi tayo magiging pamilya. At wala rin akong pakialam sa inyo ng ina mo. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang dyan. Mariin at nakangising wika pa ni Pablo, na para bang walang pakialam sa nararamdaman ng umiiyak na anak. Samantala doble ang nararamdamang sakit ni Mylene nang marinig ang mga salitang iyon mula kay Pablo. Iyon ang unang beses na nakarinig si Carlo ng mga masasakit na salita mula sa ama nito. Napakasama mo talaga, Pablo. Hindi mo man lang inisip ang mararamdaman ng anak mo sa mga sinabi mong yan. Wala ka na talagang sinasanto. Pakawalan mo na lang ako rito at maglaban tayo para matapos na to. Mariing saad ni Magda na may matapang na paghamon. Napatawa na lang si Pablo at nagwika ng, "Hindi kita lalabanan, Magda. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, hindi ba? At saka, kahit na maglaban tayo, ano naman ang mapapala ko? Masasaktan ka lang. Tsaka, hindi ikaw ang gusto kong makalaban, kundi ang asawa mo. At sa labang yon, tinitiyak kong ako ang magwawagi. At si Larixo naman ang masasawi." Wika ni Pablo, sabay tumawa. At kapag nangyari yon, wala nang hadlang pa para sa pag-iisang dibdib nating dalawa. Kaya maghintay ka lang, Magda. Dahil parating na ang pinagmamalaki mong asawa na siyang dudurugin ko ng pinong-pino. Dagdag na saad ni Pablo na tumatawa pa rin. Wala akong pakialam sa pagmamahal mo. Napakayabang mo. Asik ni Magda na nainis na dahil sa mga sinasabi ni Pablo ukol sa kanyang asawa. Hindi na lamang sumagot doon si Pablo, bagkus ay umalis na ito habang patawa-tawa pa rin. Naiwan doon sina Magda at ang mga nagbabantay sa kanila na kapwa rin mga abwak. Habang si Mylene naman ay hindi pa rin maiwasang masaktan sa mga salita ni Pablo na mahal nito si Magda. Nasasaktan talaga siya sa tuwing naririnig niya ang mga salitang yon. Sino ba naman ang hindi masasaktan na harap-harapan mong naririnig ang mga salitang, "Ang mahal ng lalaking mahal mo, ang mahal ay ang kaibigan mo"? Mahigit kalahating oras pa ang lumipas, biglang nagkagulo ang lahat. Ayon pa sa isang lalaking abwak na kararating lang, na ibinabalita ang nangyayari sa 3 abwak na nagbabantay sa kanila. "Bantayan niyo raw ng mabuti ang mga bihag dahil dumating na yung Larixon. Sa ngayon,
ay sasalubungin na siya ng pinonong Pablo. Sabi nito at pagkuway umalis din. Sumilay naman sa mga labi ni na Magda at ng anak nitong si Kenzo nang marinig na nariyan na si Larikson. Dahil din doon ay tinangka ni Magda na sirain ang bakal na nagsisilbing harang upang sila'y makalabas. Subalit nabigo siya. "Huwag mo nang tangkaing tumakas pa, Magda, dahil hindi kayo makakalis dyan," sabi pa ng isang abwak na nagbabantay doon nang makitang ginagawang iyon ni Magda. Natuon tuloy ang pansin doon ni Magda, kaya naman kinausap niya ito. Bakit ba kayo patuloy na nagpapaalipin kay Pablo? Masama ang ginagawa niya. Bakit hindi na lang kayo magbagong buhay at magpakalayo-layo sa mga masasamang abwak na gaya ni Pablo? Hindi yung nagpapakaalipin kayo sa kanya. At alam niyo rin ba na kapag namatay kayo ay walang halaga iyon sa kanya dahil mga utusan lang ang turing nila sa inyo. Saad ni Magda na tila pinagbabago ang isip ng dalawang nagbabantay sa kanila. Nagkatinginan naman ang dalawang lalaki pagkuway nagsalita ang isa. "Hindi kami katulad mo, na taksil at walang pagmamahal sa ating lahi," pasigaw na saad ng isa. Maya-maya pa nagulat sina Magda nang biglang humandusay sa sahig ang dalawang bantay na abwak. At pagkatumba ng mga ito, tumambad sa harapan nila ang dalawang nilalang, babae at lalaki. Napatulala naman si Magda nang makilala kung sino iyon habang papalapit ang mga ito. Ama? Ina? Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Magda ng mga oras na yon. Naroon ang galit, lungkot, takot at tuwa. "Anak!" Sabay na wika ng mga magulang ni Magda. Lumapit sa kanyang ina nito at mangiyak-ngiyak na hinawakan ang pisngi ng anak na punong-puno ng pangungulila dito. Habang ang kanyang ama naman ay alertong nagbabantay sa paligid at patingin-tingin kung may paparating pa ba. Ano hong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalaman na nandito kami? Naiiyak din na saad ni Magda. "Saka na lang namin ipapaliwanag iyon, anak. Sa ngayon ay kailangan na muna namin kayong mailabas dito bago pa may mga dumating." Nakangiting wika ng ina ni Magda. Masaya naman si Magda ngunit pagkuway, tumanggi siya. Kung itatakas niyo lang ako rito para ilayo kay Larikson, huwag na lamang po dahil hindi ko siya iiwan. Saad ni Magda ng bahagyang umatras, bagamat nasa loob pa rin sila ng kulungan. "Hindi, anak, hindi namin gagawin yon. Ang totoo niyan, nandito kami para tulungan kayo at ang asawa mo. Nagsisisi na kami sa mga maling desisyon na nagawa namin sa'yo. Kaya sana, hayaan mo kaming bumawi sa inyo ngayon. Kahit sa paraan man lang na ito, may padama namin na tunay kaming magulang sa'yo." Unti-unti nang nagsilandasan ang mga luha ng ina ni Magda. Napaluha rin si Magda sa mga narinig niya mula sa kanyang ina. "O siya, sige na, tama ng iyakan. Kailangan na nating makaalis dito. Sander, ang susi." Saad pa ng ina ni Magda at hiningi ang susi sa kanyang asawa para makalabas na ang kanilang anak. Hindi nga nagtagal ay nakalabas na nga ang mga ito, kasama na rin sina Maylin at Carlo. Aalis na sana sila nang biglang napansin ng mag-asawa ang isang bata na tila kahawig ng asawa ng kanilang anak. "Anak niyo ba ito ni Larikson? Ito na ba ang apo namin?" Nakangiting wika ng ina ni Magda. Agad namang tumango si Magda. Hindi na rin napigilan pa ng babae na yakapin ang kanyang apo. Ilang segundo pa sila nasa ganoong sitwasyon. Pagkuway umalis na rin sila sa silid na yon. Maylin, umalis na kayo. Mauna na kayong umalis. Isama mo na rin muna ang anak ko. Ipinagkakatiwala ko muna siya sa iyo ngayon. Kailangan lang muna naming harapin ang mga tauhan ni Pablo. Kailangan kong tulungan si Larikson
Kaya mauna na kayong umalis. Hintayin nyo na lang kami sa dulo ng lugar na ito. Nagmamadaling saad ni Magda. Anak, kay Tita Maylin ka na muna ha. Siya munang bahala sa'yo. Huwag kang magiging pasaway ha. Susundin mo lang kung anong sasabihin niya, okay? Sige na, umalis na kayo. Dagdag pa ni Magda na bumaling naman sa anak at niyakap na rin ito. Mag-iingat kayo, Magda. Wika naman ni Maylin. Nagngitian na lang ang mga ito bago tuluyang nilisan ang lugar na yon. Pagkaalis ng mga ito, kinausap ni Magda ang kanyang mga magulang. Sigurado ho ba kayo na gusto niyo kaming tulungan? Tiyak na parurusahan kayo ni Pablo at ng ating buong lahi kapag nalaman nilang nagtaksil rin kayo. Sabi pa ni Magda na nag-aalala sa mga magulang. Hindi na iyon mahalaga sa amin. Basta ang importante, matulungan at masiguro namin na ligtas kayong makakaalis dito. Yun lang ang hangad namin, anak. Kaya halina kayo. Kailangan na nating magmadali. Sagot ng ina ni Magda.